Dito po natin mapatunayan ang kahibangan ng China na patuloy po silang gumagawa ng istorya para po makamkam o maangkin po ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. At malaking kudos din po sa mga bansa na tumutuligsa rin sa China sa kahibangan nila. Ang title po nito, Teodoro Binantaan ang China. Germany sinagot ang China na walang karapatan sa West Philippine Sea. Simulan na po natin itong ating reaction video. Let's do this. Muling binanata ni Secretary Guo ang China matapos ang isang pahayag ng China na hindi kukonsintihin ng China ang provokasyon at pagpapanggap ng Pilipinas na biktima. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang binanata naman ng Germany ang China at sinabing walang karapatan ang China na angkinin ang buong karagatan sa pamamagitan ng kanilang historical rights. Habang nagbigay rin ng mariing pahayag si Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro sa isang Internal Parliamentary Alliance on China sa Belgium na kinukundina ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Kung saan naghain na umano ang Pilipinas ng mahigit sa 200 diplomatikong protesta laban sa China. Ngunit patuloy pa rin ang mga pamimilit na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, sinabi ng tagapagsalita ng China Ministry na si Jiang Bin na hindi umano kukonsintihin ng China ang provokasyon at pagpapanggap ng Pilipinas na biktima na nagpapakasasa sa provokasyon at nagpapagulo at nakikipagsabuatan sa mga panlabas na kapangyarihan. Grabe no, ang kapal ng mukha na lang sabihin na tayo daw ang nagpo-provoke yung provokasyon at tayo daw ang nagpapanggap na biktima. Samantalang alam ng buong mundo na silang gumagawa ng kabulastugan dyan sa West Philippine Sea. Kaya't bilang tugon, ginamit ng Department of National Defense ang mga salita ng China na nagsasabing hindi kukonsintihin ng Pilipinas ang mga provokasyon at pagpapanggap ng China na biktima. Sinabi ni Secretary Guo na ang China ang tunay na banta sa katatagan sa rehiyon at ang kanilang mga kasinungalingan ay mula sa maling paglagay ng label at sa mga lehitimong aksyon hanggang sa pag-embento ng kasaysayan. Idinagdag ni Secretary Guo na ang Pilipinas ay mananatiling hindi natitinag sa paggiit ng pambansang interes nito sa West Philippine Sea at sa pagtataguyod sa internasyonal na batas at sa kaayusang nakabatay sa mga patakarang internasyonal. Malaking kudos po kay Sec Guo dahil po actually ang Pilipinas talagang nakalinya po tayo doon sa batas, sa international law. No, kaya po yun po ang pinaglalaban natin. At yun din po ang sinasabi ni Sec Guo, no. Talaga po tayo ay sumusunod sa international law, sa UNCLOS. Hindi po tayo lumalaktaw sa boundary. Kaya tayo po ang totoong nasa tama dito. Unang-una po, inaward po sa atin yan noong 2016 sa arbitral ruling. Talaga pong legit na atin po ang West Philippine Sea. Kaya wala pong magagawa dyan ang China kahit ilabas pa po nila yung sinasabi nilang history na yan ng China na sila may-ari ng karagatan na yan sa West Philippine Sea. Maling-mali po yun. Tayo po ang nasa batas, tayo ang legal, tayo ang sumusunod, kaya wala silang magagawa. Sa ikatlong araw na dialogo sa Maynila tungkol sa West Philippine Sea, muling iginiit ng China ang kanila umanong historical rights sa West Philippine Sea. Talk about the history of the South China Sea. More than 2,000 years ago, our Chinese ancestors began navigating the South China Sea and learning about it through maritime activities, discovering and naming the South China Sea islands. At least since Tang and Song dynasties, China began to administer the islands and the nearby waters of the South China Sea. They are all recorded in the rich and reliable records of China throughout the history. Ito lang yan kung talagang sinasabi nila na kanila yan at nasa history yan, bakit hindi nakarehistro? Bakit hindi sinusunod? Bakit sa international law ay hindi nire-recognize yung 9-dash line o 10-dash line nilang sinasabi na yan na sila ang nagmamay-ari ng buong karagatan na yan? Diba po? Ibig sabihin lang po yan ay hearsay lang po yan. No, kahit ano pa pong sabihin dito ng China ay hindi po yan nire-recognize ng international law o ng UNCLOS. Yun po yun. Dapat po yan ay may kasulatan, black and white. Yun po yun. Kaya kahit anong ngaw-ngaw nitong Checkwang to, walang mangyayari sa ngaw-ngaw niya. Kasi nga, hindi nire-recognize ng international law yung history yung sinasabi niya. As we know, in May 1999, the Philippines
deliberately granted the worship on Rengaijiao and stationed troops there. Since then, attempting to change the status quo of the reef. This de facto occupation is essentially and blatant violation of China's territorial sovereignty over the Nansha Island and also causes serious damage to the marine ecological environment. Wow, wow, wow. Ang kapal na mukha niyang sabihin na tayo daw yung nakakasira ng marine and economical dyan sa ano na yan, sa lugar na yan. Antindi, no? Antindi. No, yung BRP Sierra Madre o ang Pilipinas daw ay sumisira daw sa kalikasan. Samantalang sila po ay nagre-reclaim. Tambak sila ng tambak. No, ng karagatan. Meron na nga sila mga artificial island, maraming nasira. No? At kung naaalala nyo yung nakaraang taon, di ba? Yung mga coral reefs ay nasira na po sa ilalim. Natatandaan nyo po yun, yung inanuhan po ng helicopter nila, natalsikan pa na mga patay na corals, no? Ang ating mga kasundaluhan doon sa lugar na yon. Di ba po? Natandaan nyo yon? Kasi po sila po ang nagre-reclaim, sila ang nagtatambak sa karagatan at sila po ang talaga pong may ginagawang kabulastugan sa ilalim ng dagat. Ngayon, isinisisi sa atin dahil po dito sa BRP Sierra Madre, di ba? March 2025 black smoke produced by crew members on BRP Sierra Madre while burning garbage. Grabe, no? Tayo daw talaga ang sumisira. Di ba? Para lang masabi nila na tayo ang mali. Maling-mali yung sinasabi nila. Samantalang sila, ang dami na nilang artificial island, ang dami nilang sinakop na hindi nila teritoryo, sila yung sumisira sa ilalim ng dagat, sila yung sa cyanide fishing, di ba yung mga Chinese? Di ba yung kamakailan lang ginawa tayong reaction video na talaga pong nahuli po ng ating mga Coast Guard o ng ating mga kasundaluhan na itinaboy sila dahil nagsa-cyanide fishing sila sa ating teritoryo. Di ba? Kabulastugan at talaga pong kabaliktaran ang sinasabi na to ng China para lang masabi nila na tayo ang mali. You can see in the map. The Philippines has repeatedly pledged that it has no intention to change the status quo or constructing facilities on Rengaijiao and will not become the first country to violate the COC. The jurisdiction of the tribunal is illegal, improperly touching upon the dispute of the land territory sovereignty because the problem or substantive issue between China and the Philippines is not about the interpretation on or application of UNCLOS. It is about a sovereignty dispute. Talagang ang confident siya na sabihin na tayo yung mali. At tayo yung, kumbaga, teritoryo daw nila yun, lalo po yung nasa BRP Sierra Madre, no? Samantalang hindi nga nire-recognize ng UNCLOS yung sinasabi ng history na yan. No, sila po yung pumapasok sa ating teritoryo. Tayo yung legit, black and white. Tayo yung may papel, legit na legit. Atin yan. Diba po? Kasi kung talagang kanila yan, ay baback-upan sila ng UNCLOS. Baback-upan sila ng international law. Sabihin sa Pilipinas, oh, lumayos kayo dyan. Sa China talaga yan. Pero hindi. Tinutuligsa sila ng UNCLOS. Sila yung lumalabag sa UNCLOS. Ang dami na nga nilang dapat sanction sa UNCLOS eh. Alam na alam nyo po yan. At sila yung pumapasok sa ating teritoryo. Di ba kung tutusin tayo nga po ay, kumbaga, dumidepensa lang tayo. Hindi tayo yung nag-o-opensa eh. Actually, tayo nga po yung nahihirapan. Nakikipagpatintero tayo sa kanila eh. Di ba? Sa ating sariling teritoryo. Tapos sila yung may kapal na mukha para sabihin tong mga to. Di ba po? Yun lang po yung sinasabi ko eh. Di ba? Kung talagang kanila yan, babakapan sila ng international law o ng UNCLOS, palalayasin talaga tayo. Matagal na po sanang tinanggal yung BRP Sierra Madre dyan. Kasi po, hindi pwedeng hindi tayo susunod sa international law eh. Kapag sinabi po yan ng UNCLOS, tanggalin nyo yung BRP Sierra Madre, sa China talaga yan. Gagawin po yan ng Pilipinas dahil tayo po ay sumusunod sa international law. Di ba po, nakikita nyo hanggang ngayon nandiyan ng BRP Sierra Madre at hindi sila sinasang-ayunan ng international law o ng UNCLOS. Ibig sabihin lang po nun na sila ang mali dito. Sila ang gumagawa ng kabalbalan dyan sa West Philippine Sea o sa buong karagatan na yan. Di ba po? Kaya lahat po ng mga bansa na talaga pong meron din pong teritoryo dyan sa karagatan na yan ay tinutuligsa rin po itong China. Dahil lahat na nga po dyan ay gustong sakupin ng China. Dahil nga po dyan sa iniisip nila na yan na history daw yung 10 dash line o 9 dash line kung anong dash line man naman nila na yan na iniisip nila. At pinipilit nila. Di ba po? Maling-mali. Kaya kahit anong ngak-ngak niya rito,
ay wala pong saysay, nagsayang siya ng laway. No? Tayo pa rin po ang legit na nagmamay-ari ng West Philippine Sea, yung teritoryo po natin. Kaya hindi po nila o wala silang karapatan na tanggalin ang BRP Sierra Madre dun sa lugar na yon. On application of UNCLOS, it is about a sovereignty dispute. Agad naman itong sinagot ni Ms. Pim Trang, isang research fellow sa Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law na nakabase sa Germany, kung saan sinabing wala umanong karapatan ang China na angkinin ang buong karagatan sa pamamagitan ng historical rights nito. Tama. No country in the South China Sea can establish historic right in this sea area. And I can prove it in fact and in law. The first reason is geographical impossible for any country to claim that because the South China Sea is a wide open sea. And from the historical fact presented by Bill Hayton and also other panelists in here, that no country in the history can control this wide open sea alone. In order to exclude the exploration and exploitation of natural resources from other countries, the first thing, geographically impossible to claim historic right. The second reason is legally impossible to claim historic rights in the South China Sea. Now, in order to claim historic rights, it has to be special, because historic rights demand something very special in order to trump international treaty like the Law of the Sea Convention. Before the Law of the Sea Convention, the South China Sea or the coastal state in the South China Sea can only control the belts of no more than 12 nautical miles around their coastline. Maliwanag po sinabi niya, 12 nautical miles ng coastline lang, yun lang ang pwede nilang hawakan o angkinin. Hindi ang buong karagatan o ang buong South China Sea. Kasi nga po, sinasabi, di ba, yung UNCLOS nga daw, di ba? Merong batas, may international law. Mabibreak yon. At imposible nga po na buong South China Sea, porque kasi may China dun sa, sa title ng buong karagatan na yon, inaangkin na nila. Maling-mali po yun. Wala pong magmamay-ari na isang bansa sa isang buong karagatan. Maling-mali po yun, sinabi niya po. Di ba? Clearly, 12 nautical miles lang ang pwede niyang angkinin ng isang bansa, no? Sa shoreline, no? Na malapit sa shoreline ng bansa na yon. Malinaw na malinaw po yan, At syempre po, yung freedom of navigation. Mawawalan po ng saysay ang freedom of navigation kapag merong isang bansa, no, na umangkin ng buong karagatan. Di ba po? Yun po yung pinaglalaban at noon ko pa po sinasabi yan. Ang gusto kasi ng China, kapag nahawakan nilang buong South China Sea, parang magiging tollway po yan, no? Magkakaroon po ng toll gate na yung mga papasok po dyan na iba't ibang barko ng iba't ibang bansa dahil po sa kalakalan ay magbabayad po ng toll fee sa kanila. Ganun po yung gustong gawin ng China, kaya sinasabi nila na kanila ang buong South China Sea. Na which is imposible po, no? Sinasabi niya nga po dito na iginiit niya na wala pong bansa, hindi lang po China, walang isang bansa ang pwedeng, no, umangkin sa buong karagatan. No? Ulitin ko po, no, 12 nautical miles lang sa shoreline ang pwedeng angkinin ng isang bansa na malapit sa shoreline nila. Nakatulad din po nung sa atin ng West Philippine Sea, yun po yung atin yung West Philippine Sea, at talagang legit na inaward sa atin yon, legit, black and white, papel. Hindi po tayo laway-laway lang sinasabi, amin yung West Philippine Sea, hindi ganun. Alam nyo na po ngayon, no, talaga pong ganda po ng sinabi niya dito. Or the coastal state in the South China Sea can only control the belts of no more than 12 nautical miles around their coastline. So the vast open space of the South China Sea is open sea for anybody to go and fish and conduct all the activity in this sea area. So diba? Isipin nyo, no? Lahat daw open mangisda. Excuse me. Yan sa South China Sea. So, ang ginagawa po ng China, lalong-lalo na po sa atin, sa teritoryo po natin, lalo sa Bao de Masinloc, na ginagawa nila ng hard time ang ating mga mangingisda, ay sobrang illegal. No? Kasasabi lang po, no? Lahat po ay pring mangisda.
dahil open sea po yung South China Sea. Yun lang po kasing sinasabing South China Sea, porque may China dun, yun din po sila eh. Yun din po yung inaano nila porque may China dun sa pangalan, no? Pinangangatawanan nila na kanila yan. At dun sa history act nilang 10-9 9-9 na yun. Di ba po? Nakakapagod ng magpaliwanag dito sa China, pero kasi po sarado po ang utak nila. Kaya po ngayon kinokondena sila ng iba't ibang bansa. Ito na po, no? Sinasabi niya po. Talaga pong free ang lahat, no? Freedom of navigation pwedeng dumaan dyan sa open sea, dyan sa South China Sea. At lahat po ay pwedeng mangisda dahil open sea po yang South China Sea. Napakahusay po ng pagpapaliwanag niya. And fish and conduct all the activity in this sea area. So before the Law of the Sea Convention, is an open sea, is the right to fish for everybody in the South China Sea to fish in that area. And with the Law of the Sea Convention, as our panelists here already points out, no country can claim the right to fish or to explore and exploit natural resources in the exclusive economic zone, which provided in the Law of the Sea Convention. Diba? Nakita niyo yun ha? Okay lang mangisda, okay lang mag-explore sa mga lugar na labas sa EEZ, no? Sa EEZ ng mga bansa na ipinataw o talagang inassign o talagang nasa paper, no, na legit ng UNCLOS na ibinahagi nila sa isang bansa. Tulad sa atin sa EEZ natin sa Pilipinas, diba, sa West Philippine Sea. Hindi sila pwedeng mangisda sa teritoryo natin sa EEZ natin. Kasi atin yon. Pero sa ibang parte, pwede sila doon. Ganun po yun. Kahit sa China, diba, yung 12 nautical miles nila, hindi tayo pwedeng mangisda doon o pumasok sa teritoryo nila. Talagang may karapatan tayong itaboy natin sila. Pero yung ginagawa ng China, at hindi lang po sa atin, no, sa West Philippine Sea, sa iba pa pong karatig bansa po natin na basta-basta lang silang pumapasok. At sila pa po yung may ganang water cannon sa mga karatig bansa natin at syempre sa Pilipinas. Maling-mali po yun. Dapat nga po talaga ay nabibigyan na po ng matinding sanction sila ng UNCLOS sa ginagawa nila. Sobrang legit po ng sinasabi niya patungkol po dito sa nangyayari sa buong South China Sea. Ngayon po ay nagkakaroon po tayo ng panibagong knowledge sa sinasabi niya sa batas, no, ng UNCLOS ng international law patungkol dyan sa South China Sea. Provided in the Law of the Sea Convention. And after the come into force of the Law of the Sea Convention, it's basically illegal to claim historic right to fish in the exclusive economic zone of other coastal states in the South China Sea. So the last reason that I say impossible to claim historic right in the South China Sea is concerning legitimacy. In order to establish historic right, you need to have the consent, the approval of the specially affected state. And if you look at the reactions of all other countries in the South China Sea, you read their notes verbal at the Commission on the Continental Shelf at the United Nations. You will see that all the country in the South China Sea verbally and expressly rejected the idea of historic right in the South China Sea. Di ba? Malinaw po yung pagkakasabi niya. Yung binoboka ng China na historically kanila daw ang buong South China Sea ay walang bearing. Wala pong saysay. Unang-una, kapag pala may historic right na sinasabi ay kailangan papayag lahat ng nasasakupan. At merong written facts, no? Kumbaga nakarehistro. 'Di ba? Hindi lang yung laway-laway lang, hindi po pa pwedeng ganoon. Na kahit sabihin natin na pinag-aralan nila 'yan, na talaga nasa history books po nila 'yan, hindi po talaga magre-reflect 'yan sa buong nasasakupan ng isang karagatan. Kahit na po hindi karagatan, basta lupa, basta 'yan. Basta hindi po naka-black and white. Alam niyo na po black and white ibig sabihin, no, wala pong saysay. No? Kaya ang galing niya magpaliwanag, no, wala talaga. Hindi po pa pwedeng magmay-ari ang iisang bansa lang sa isang buong karagatan, no? Tama po yung sinasabi niya, no? Meron po mga sarili mga EEZ yan, no? May EEZ ang China, ang Korea, ang Japan, 'di ba?
12 nautical miles, no, na malapit sa shoreline natin, yun lang po yung atin. Lalo-lalo na po kapag inaward po yan ng international law o ng UNCLOS na sinasabi niya. Legit na legit, ganun po talaga dapat. Pero itong China po ay talaga pong naninindigan sila na pati po ang ating West Philippine Sea ay kanila din daw at tayo daw lumalabag. Kaya po yung BRP Sierra Madre ay pinag-iinitan nila. Gusto nilang tanggalin natin ang ating BRP Sierra Madre. Pero buti na lang po talaga ay talaga pong sinadsad din po ang BRP Sierra Madre natin doon para po mabantayan po ang ating EEZ. Sobrang talino po, no, ng Pilipino na talaga pong nandoon po ang BRP Sierra Madre. Isa rin po yan para talaga mabantayan po natin ang ating EEZ. Napakahusay po ng pagpapaliwanag niya rito. Rejected the idea of historic rights in the South China Sea. So I agree with my panelists here is that we should stop talking about historic rights in the South China Sea because it's impossible. Di ba? Parang sinabi lang dito, no, China, tumigil ka na. Wag mo nang ipilit ang historical rights mo na yan. Walang saysay yan. Nice one, nice one. Legally, geographically, and legitimately to claim these rights in the South China Sea. Di ba? Isipin nyo na, theoretically, geographically, imposible daw. Nasa China ang buong South China Sea. Di ba? Ang galing nun, no? Kumbaga, sana matahimik na dito yung China. Huwag nilang ipilit at tumigil na sana sila sa pangbubuli sa atin sa ating sariling teritoryo sa West Philippine Sea sa pagwawater cannon lahat-lahat na. No? Dahil wala silang karapatan. Ito po napakatindi po ng pagpapaliwanag na po dito. Sana po talaga ay sumunod naman na sana ang China. Dahil po kapag di sila sumunod, talaga pong darating ang panahon talaga na magkakaroon na po talaga ng matinding digmaan dito. At syempre po, walang kakampi sa kanila. Lahat po yan magkakampi-kampi itong Pilipinas at iba pa pong bansa. Dahil ito pong China ay sumasakop talaga. Sila po talaga ang nagkiklaim sa buong South China Sea. No? Dawit-dawit na po ang lahat po ng mga bansa na may sari-sariling EEZ na inihandog din yan ng UNCLOS sa kanilang mga bansa. Syempre magre-react po yan. Makukuyog po ang China sa ginagawa po nila na yan. Kaya sana ay wag na pong magkulit itong leader nila, no, para talagang magkaroon na po ng peace and stability sa lahat po ng EEZ ng mga bansa. Sa palibot po yan ng buong South China Sea. Geographically and legitimately to claim these rights in the South China Sea. Yes. Thank you. There are two disputes in the South China Sea. You have the maritime dispute and the territorial dispute. The maritime dispute is governed primarily by UNCLOS, the UN Convention on the Law of the Sea. Yes. And the territorial dispute is governed by general principles of international law. On the maritime dispute, all the disputant states have signed UNCLOS. They're parties to UNCLOS, so they're bound by UNCLOS. Yes. And under UNCLOS, historic rights or claims beyond the territorial sea have been extinguished. States agreed that they will no longer claim beyond the territorial sea any historic right. How is this? Under UNCLOS, it states that expressly in the exclusive economic zone, the right to exploit the natural resources, living and non-living, belongs exclusively to the adjacent coastal state. Yes. So the Philippines has the exclusive right to exploit its exclusive economic zone. That's why it's called exclusive economic zone, because the adjacent state has the exclusive right to exploit all the natural resources. Grabe, ang galing niya rin magpaliwanag. Kudos po dito kay Sir Carpio. Ang galing nun, ang galing ng sinabi. Tama nga naman, di ba? Kaya nga, exclusive economic zone. Yun po ay exclusive na doon sa bansang nagmamay-ari nun. Kaya dapat sila lang talaga yung mag-exploit o masabi natin sila lang dapat ang makinabang doon sa EEZ na yon o sa lugar na yon. Walang ibang dapat. No? Kaya yung pinaliwanag nga rin po kanina, 12 nautical miles sa coastline. Atin yun. O sa Vietnam yan, di ba? Sa mga ano nila yan, EEZ nila. Ganun po yun. Kaya talaga po, lahat po ng halos na bansa ay tinutulig sa itong China sa ginagawa nila. Sa kasakiman po nila. No? Ni Xi Jinping, sa kasakiman ni Xi Jinping na gusto niyang kasi pag nakuha talaga po niyang buong South China Sea, talaga pong maghahari sila.
lalakas po talaga sila, yung ekonomiya nila magbo-boost dahil lahat nga po nandadaan dyan sa South China Sea ay magbabayad po ng malaki sa kanila para lang makadaan, no? Na which is hindi po mangyayari dahil mawawalan na nga po yung freedom of navigation, no? Ang dami po natin natututunan dito sa video po na to, kaya malaking kudos po talaga sa lahat po ng mga nagsalita dito sa pagpapaliwanag nila. Pero syempre po, alam naman po natin sa kulit ng China, no? Sobrang kulit nila, sobrang tigas ng ulo nila, at ipinipilit nila ang historical right nila, ay sa tingin ko ay hindi pa rin sila susunod dito. In the exclusive economic zone, that's 200 nautical miles from the archipelagic baselines of the Philippines. Yes. So it's very clear. Historic rights have been extinguished. Yes. Habang isinasagawang isang dialogo sa Maynila kaugnay sa pinagtatalunang West Philippine Sea, nagbigay rin ng mariing pahayag si Kinatawan Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro na kinukundina nito ang agresyon ng China sa West Philippine Sea sa isang Inter-Parliamentary Alliance on China sa Belgium. Sinabi ni Rodriguez na naghain na ang Pilipinas ng mahigit sa 200 diplomatikong protesta laban sa China, ngunit patuloy pa rin ang mga pamimilit na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Philippines has filed since 2022 245 diplomatic protests for China's attacks and dangerous behavior in the West Philippine Sea, our 200-mile economic zone. Mr. Chairman, this year alone, 47 protest notes because China's vessels have been water cannoning and ramming our Philippine vessels and laser targeting our Philippine Coast Guard ships. I call on all our members of the IPAC to join the Philippines in urging China to follow international law for the stability and peace of our region. Thank you very much, Mr. Chairman. Grabe, kinilibutan po ako sa sinabi niya, no? Maraming salamat po talaga sa nagtatanggol po sa ating soberanya. Lalo na rin po dito sa sinabi ni Sir Rodriguez, no? Tama po yun. Dapat po talaga magsanib puwersa ang lahat ng bansa para ipamukha natin dito sa China na dapat sila ay sumunod sa international law at sa UNCLOS. Dahil maling-mali po talaga ang kanilang ginagawa na pagpasok sa ating EEZ at sila po ang mismo nang haharas sa atin at nambubuli at talaga pong winawater cannon at lahat-lahat na po na ginawa nila simula pa po last year. Grabe po yan, no? Kaya sobrang tumindig po lang balahibo ko dahil ganun po yung eagerness na ipaglaban po ang ating soberanya dito po sa mapanakop na China. Dapat lang po talaga yon na sana talaga, para nga po sa akin, no, dapat sanksyonan na ng UNCLOS itong China sa ginagawa po nila panggigipit at sila po ang illegal na pumapasok sa ating EEZ na legit po na atin po yan yung ating West Philippine Sea. Kaya malaking kudos po sa lahat po ng nagtatanggol sa Pilipinas, sa ating soberanya, sa ating EEZ. Kudos po sa inyo. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nyo ating reaction video at marami po tayong natutunan dito po sa video itong ating napanood. I-comment po sa baba kung anong saloobin mo. Dapat po sana ay makinig na ang China at wag na po silang gumawa ng kahit anumang kabulastugan. At wag po sana nilang tayong binabaliktad sa nangyayari dito sa West Philippine Sea dahil sila po talaga ang totoong gumagawa ng karumal-dumal na kabalbalan dyan, no? Sa buong West Philippine Sea o kahit po sa ibang karatig bansa po natin. Maraming salamat po. Until next time, salamat po sa panonood. God bless and peace out. Bye.